beloved Boss Mike Cervera. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. Ay may isip, ay may salita. Sabi mga kababayan, no? Yun, si Maria Reza. Yun nga, si Maria Reza. Walang yan na yun, di ba? Jax Demolay. Galit na galit tayo nun, di ba? Abit pinakulong mga kababayan. Sino ba naman ang maglalakas ng loob nun? At tandaan ninyo, pati yung mga media noon, pinapapatay. Ano po? Pinapapatay. Maging yung mga abogado noon na nag-aabogado dito sa mga biktima na mga pinatay patungkol sa droga, pinapatay din ni Digong. Kita nyo? Hindi natin nalaman yan noon. Bakit? Mga kababayan, hindi nila binabalita yan. Bakit? Kasi mga kababayan, alam nyo kung bakit? Kasi kapag binalita nila, gokti ka rin. Diba? Sige, tuloy. Ay may gawa. Number 39. Wala na. Tokininang. Marcos, di ka daw Marcos. Aray, pasok. Dami-daming nagsasabi. Madam First Lady. Opo, sorry mga kababayan, Meron po akong nakita din Amy, hindi Marcos. Eka, mga kababayan, who's Amy Marcos? Real daddy. Ayan Who's Amy Marcos? Real daddy. Nako, mga kababayan. Kung inyong pagtatabihin ang hugis ng mukha ni Apo Lakay ay kamukhang kamukha ni Apo Bongbong Marcos, ang ating Pangulo. Tignan nyo mga kababayan, lakihan ko para makita ninyo. Yan! Ngayon mga kababayan, kayo nahuhumusga. Ito naman chismis lang, noon pa. Noon pa mga kababayan, chismis na ito. Opo, na itong si Amy at ito daw si Lacson, ang siyang tunay na kanyang ama. At si Pangulong Bongbong. Di ba? Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kita nyo naman ang muka. Mga kababayan, ang layo-layo. Kung baba lang ang pag-uusapan, malamang mga kababayan, alam nyo na yan. Kung baba lang ang pag-uusapan. Eto nga mga kababayan minsan na-interview pa yan Alam nyo, ang dami-daming nagsasabi na si Amy is not Ferdinand's daughter. But she... mga kababayan, hindi daw anak ni Pangulong Bongbong, tapos sinasabi niya, Amy Marcos daw siya. Hindi kaya mga kababayan. Ang tunay talagang ama netong si Amy Marcos, abay, eto rin kamukha niya na mahaba-baba. Ano po? is Lacson's daughter because she looks like... Ulit. Alam nyo, ang dami-daming nagsasabi na si Amy is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson. Because you were married in May 1, 1954. And she was born in November 1955. So you were already married. Hanggang ngayon sinasabi, naku si Amy, anak ni Arsenio Lacson. Naka po! Totoo naman mga kababayan, narinig po ninyo atin ang reaksyonan mga kababayan. Pero sa mga bagong dating mga kababayan, sa mga bagong dating, baka po kayo, hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share, at nakakapag-subscribe mga kababayan, wag nyo na patatagalin yan. Ito na mga kababayan. Pasok! Alam nyo, ang dami-daming nagsasabi na si Amy is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson. Yan, mga kababayan. Hindi kaya nga naman, mga kababayan. Kung inyong titignan yung mata, yung ilong, mga kababayan. Partida, mga kababayan, kaya pala pinaritoke niya. Mata, ilong, kilay. Labi. Nako, mga kababayan. Sa tulis ng baba nilang dalawa, mga kababayan, mukhang hindi na mapagkakaila. May pagkakaila po pa ba mga kababayan na talagang hindi na natin masisi
mga kababayan, yung mga taong nang hinala na talagang etong si Aimee na mahaba ang baba at ang utak nasa baba, aba, eto talaga ang ama. Kaya ba ayaw niya maging Aimee Duterte? Unang-una, sabi ko nga kanina, hindi naman pwede. Hindi naman sila magkakamukha nila sa ara. Yung ugali, oo, siguro, mga kababayan. Pero yung muka, ang mga muka ng mga Duterte, malalapad at makakapal. Ano po? Masil-masil ang mga mukha niyan. Oh, di po ba? Etong mukha ni Aimee, mga kababayan, aba, kita nyo naman hugis na hugis pa lang mga kababayan. Oo. Abay, mag-ingat na kayo. Opo, dahil may dalang kapahamakan. Anong kapahamakan ang dala niyan? Naku, Diyos ko po, baka kayo masikkarod ng kanyang baba. Nako, yan ho ang magiging dahilan ng pagkawala ng inyong hininga. Ano po ang masasabi nyo din bahala na kayo riyan sige tuloy. Because you were married in May 1, 1954, and she was born in November 1955. So you were already married. Hanggang ngayon sinasabi, naku si Aimee, anak ni Arsenio Lacson. Yan, mga kababayan. Di po ba? Ito kasing si Manang Aimee. Ito naman yan ang mga problema kay Manang Aimee. Yung kanyang mga sinasabi. Di po ba? Pasok. Ni Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Oh my God! Kita nyo mga kababayan, di ba? Double standard din si Baba, mga kababayan? Namimili rin, mga kababayan. Bakit? Kita nyo, mas matindi ho yung binatikos ng alin, mga kababayan? Netong si Sara. Abay, parehas na parehas sila ni Kiko Di ba? Si Kiko rin, mga kababayan gustong hukayin yung alin, bangkay ni Apo mga kababayan di po ba? Pero, mga kababayan, eto naman. Eto naman, mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos may kabutihang loob talaga. May kabutihang loob bakit kanyo? Mga kababayan, abay napatawad pa si Kiko sa ginawa niya. Di po ba, mga kababayan? Nakita nyo naman, nagkita-kita, kinamayam pa si Kiko Kasama si Megastar, di po ba, mga kababayan? Kasama si Megastar. Opo. Ano nangyari, mga kababayan? Bagkos na magalit si Pangulong Bongbong, abay niyakap pa si Megastar at kinamayam pa. Sino? Si Kiko Pangilinan. Kahit pa nagsabi yan nahuhukayin daw yung bangkay ni Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. Ay, kita nyo mga kababayan? Pero eto, ano sabi ni Aimee? Abay, kapag sinuka na raw, wag na daw kainin uli. Hindi naman yun ganon. Wag mong gawing halimbawa yon sa kapwa mo Pilipino. Lalong-lalo na, pag ikaw ay nasa public servant. Lalong-lalo na ikaw nasa public service at ikaw ay public servant. Di po ba, mga kababayan? Yun po yun. Yung ano po netong sinasabi ni Aimee sinuka mo na kinain mo pa, ginagamit po yan sa kanto, sa salitang kanto, oo. Pero kung ikaw ay nasa public service, hindi, diba? Hindi applicable sa'yo yun. Maging magandang halimbawa ka, sabi ko nga kanina. Eto pa. Eto ba yung pinagtatanggol ni Sarah, tingnan nyo. Ina ninyo. Paalala ko lang, ganire ba mga kababayan, ang sinasabing hindi ng ape? Saan? Sa kanyang pamilya? Aray! Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kita nyo mga kababayan ko? Hindi lang ho yan. Hindi lang ho yan pinagmumura. Kung hindi
ipapapatay pa. Di po ba mga kababayan? Oh, ano kaya nga nakain nga naman ni Sarah, no? Mga kababayan, ano? Ha? Ay, ano nakain ni Sarah at ni Amy? Dalawa sila. Oh, Boss Mike, hindi lang siya. Oh, talaga ba? Eto pa, mga kababayan, yung isa. Pasok. Sa security ko Mm. kasi may kinausap na ako na tao. Mm. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Kita nyo mga kababayan, di po ba? Yan po ba yung dapat kampihan ng isang kapatid? Mga kababayan, hindi ko makita. Pagkaisipin nyo maigi. Hindi po nanguna sa away ang Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos itong mga Duterte na ngayon nagpapapiling victim. Oh, di po ba? Napakasimple. Hindi po nanguna ang Pangulo. Ang Pangulo hindi po nasagot. Hindi po kumikibo sa kahit na anong mga sinasabi nila. Oh. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!